Mga mahal na kapatid, basahin natin ang paksa ng leksyong pag-aaralan natin. Ang kahalagahan ng pagiging masipag at ang kasamaan ng pagiging tamad. Ang mga mapagtagumpay sa buhay na ito ay ang mga taong buong kasipagang ginagawa ang anumang gawain na masumpungan ng kanilang mga kamay, maliit man o malaki, mahalaga man o karaniwan, magaan man o mahirap. Hindi kalaban ang Diyos ng pagsisikap o ng kasipagan ng mga lingkod niya upang magtamo ng pagtatagumpay sa buhay na ito. Ang totoo'y hinihikayat niya mismo ang mga lingkod niya na maging masipag o masikap sa anumang gawain o gampanin na masumpungan ng kanilang mga kamay habang nasa daigdig na ito. Anong katunayan nito? Yan tayo sa unang bilang. Anong sinasabi ng Diyos sa mga lingkod niya tungkol sa anumang gawain na masumpungan ng kanilang mga kamay? At anong dahilan? Ito sagot. Anumang masumpungang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan. Sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa siyol o sa libingan na iyong pinaparoonan. Sa makatwid, habang nabubuhay tayo, kailangan gawin ng bawat isa sa atin ang anumang masumpungang gawain ng ating kamay ng ating kapangyarihan. Bakit? Sapagkat sa siyol o sa libingan o pagdating ng ating kamatayan, hindi na makagagawa ang sinuman. Wala na ring kaalaman ni karunungan man doon. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong katumbas ng gawin mo ng iyong kapangyarihan, ang anumang masumpong ang gawain ng iyong kamay? At kanino dapat iukol ang paggawa o pagpapagal at anong dahilan? Ito sagot. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilalaan niya para sa inyo. Anong katumbas ng gawin natin ang anumang masumpong ang gawain ng kamay natin ng ating kapangyarihan? Ang sabi, gawin ninyo ng buong puso. Kanino natin dapat iukol ang buong pusong paggawa? Sa Panginoon. Kaya, yan man ay pag-aaral, paghahanap buhay, pagsisikap sa buhay na ito, gawin natin ang lahat parang sa Panginoon natin ginagawa. Bakit? Sapagkat, ang sabi sa pinasa natin, alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilalaan niya para sa inyo. Ang Diyos ang gaganti, ang Diyos ang magpapala. Pagka buong puso nating ginagawa ang lahat ng masumpungang gawain ng ating mga kamay. Yan tayo sa kasunod na bilang. Anong magandang kapalaran ang nakalaan sa masipag na gumagawa ng kanyang gawain ng buong puso na parang paglilingkod sa Panginoon at hindi sa tao? Sa kabilang dako, ano naman ang mangyayari sa tamad? Ito sagot. Ang kamay ng masipag ay magpupuno. Siya'y tatayo sa harap ng mga hari. Ang kanyang kaluluwa ay mananagana. Ngunit ang tamad ay malalagay sa pag-aatag o forced labor. Siya'y magnanasa at walang anuman. Ang taong masipag, yung matyaga o masikap na gumagawa upang maabot ang mga pangarap o layunin niya sa buhay. Halimbawa, masikap sa
pag-aaral. Na sa paglipas ng panahon, ang kanyang dedikasyon o kasipagan sa paggawa ay nagbubunga yun ng kakayahan o competence o skills. Pagka matyaga, pagka masipag, ito ang ibubunga sa tao. Kakayahan, competence. Dahil meron siya noon, ano pa ibubunga? Yung tiwala, yung trust ng tao sa kanya. Yun ang nagtataas sa tao sa posisyon para mamuno o sa pagmamay-ari. Kaya nga ang sabi, ang kaluluwa ng masipag ay mananagana dito pa lang sa buhay na ito. Sa kabilang dako, ang tamad ay yung taong umiiwas sa pagsusumikap sa ilang panahon. Halimbawa, pinag-aaral ng magulang, ayaw mag-aral. O nag-aaral man, ano pa baga? Nagbubulakbol. Dapat na panahong tumuklas ng kaalaman o karunungan, nagpapabaya. Mas gustong maglaro, mamasyal, makipagbarkada. Pero yung masipag, subsub sa pag-aaral yun. At mula pa sa kanyang pagkabata. Ginagawa niya yun. Kaya paglaki niya, nasanay siya ng ganun eh. Kaya napuno siya ng kakayahan o ng competence o ng skills. Kaya yung mga hangarin niya sa buhay, natutupad niya yun. Samantalang ang tamad, ang sabi nga sa binasa natin, nagnanasa pero walang anuman. Sapagkat hindi siya naghanda para sa kanyang kinabukasan. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Anong karapatan ang nawawala sa taong tamad? O ayaw gumawa? O ayaw magtrabaho? Ito sagot. Kung ang sino man ay ayaw gumawa, ay huwag din namang kumain. Sapagkat aming nababalita ng ilan sa inyo na nagsisilakad ng walang kaayusan, na hindi man lamang nagsisigawa, kundi mga mapakialam sa mga bagay ng iba. Anong karapatan ang nawawala sa tamad o ayaw gumawa, ayaw magtrabaho? Yung kumain. Kailangan ng taong kumain. Karapatan ng tao ang kumain. Ang Diyos ang bumuhay sa atin, siya rin ang nagkakaloob ng pagkain. Pero kung tamad, ayaw ng Diyos na pakainin ang tamad. Ano ba ang masamang ugali ng tamad? Sa halip na magsikap, magpagal, sa kanyang pagtatrabaho, nakikialam sa buhay ng may buhay. Ang tawag ng Biblia doon, nagsisilakad ng walang kaayusan, mapakialam sa mga bagay ng iba. Masama yun. Huwag nating gagawin yun. Diyan tayo sa kasunod na bilang. Sa ano itinuturo ng Diyos na pumaroon ang taong tamad upang mag-aral at matuto ng kasipagan? Ito sagot, pumaroon ka sa langgam. Ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad at magpakapantas ka, na bagaman walang pangulo, tagapamahala o pinuno, naghahanda siya ng kanyang pagkain sa tag-init at pinipisan ang kanyang pagkain sa pag-aani. Nakikita niyo kung paano kumikilos ang langgam. Isipin niyo, ang liit na insekto. Pero doon tayo itinuturo ng Diyos. Kung tayo tamad, mag-aral tayo sa langgam. Yung langgam, walang pinuno, walang tagapamahala, pero naghahanda ng pagkain sa panahon ng tag-init. Bakit? Sapagkat pag tag-ulan, tagbaha lalo na, hindi sila makakakilos, hindi sila makakapagtipon ng pagkain. Pero dahil nga sa masipag, may inaani. May nagagamit. Nakakatawid sila sa kanilang buhay. Matuto tayo sa langgam.
Kaya, mga kabataang nakikinig ngayon, pinag-aaral kayo ng inyong mga magulang, magsikap kayo, magpasalamat kayo na kinakasangkapan ng Diyos ang inyong mga magulang para mapag-aral kayo, matustusan ang inyong pag-aaral. Kaligayahan na ng mga magulang na mapag-aral nila kayo, mapagtapos, magkaroon ng magandang bukas. Kaligayahan ng mga magulang yun. Kaya huwag niyong aaksayahin. Huwag kayong tutulad sa mga kabataang tamad na sa halip na mag-aral, ang iniisip, puro pagpapasaya, pagpapaligaya sa sarili. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sa ano lalong dapat magpakasipag o magpagal ang mga tao ng Diyos at anong dahilan? Ito sagot. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Lagi tayong magpakasipag sa paglilingkod sa Panginoon Diyos. Ang paglilingkod natin ay ang pagtupad ng ating mga tungkulin o pananagutang tinanggap natin sa Diyos nang tawagin niya tayo sa Iglesia ni Cristo. Sa kasalukuyan nating kalagayan, maaaring hindi natin magawa ang dating paraan ng ating pagtupad. Subalit hindi ito nangangahulugang hindi na natin magagawa ang uri ng paglilingkod na hinahanap sa atin ng Diyos. Habang sinusunod natin ang mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala, ginagawa natin ang tama at matuwid sa paningin ng Diyos, na paglilingkuran natin siya. Kaya yung pagsamba, huwag niyong ititigil yun. Hindi dahil sa nasa malaking pagsubok ang iglesia, hindi na tayo sasamba. Lalo pa nga tayong sumamba. Para patunayan sa Diyos, nakalagak sa Kanya ang ating buhay at ang ating kapalaran. Kaya nga nagpapasalamat tayo sa Diyos. Meron tayong ganitong pagtitipon. Wala man tayo sa kapilya. Huwag niyong pababayaan ang pagdalo sa EGM. Kung paanong pinagtatalagahan ninyo ang inyong pag-aaral, ang inyong pagsisikap, lalong pagtalagahan ninyo ang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Sino ang isang halimbawa ng lingkod ng Diyos na buong puso at buong katapatang tinupad ang mga gawaing tinanggap mula sa Diyos at anong ibinunga nito sa Kanya? Ito sagot sa buong Huda, ginawa ni Haring Ezekias ang mabuti at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Naging matagumpay siya sapagkat ang lahat ng ginawa niya para sa templo at sa kanyang pagtupad ng kautusan ay ginawa niyang buong puso at katapatan sa kanyang Diyos. Alam niyo ba ang nangyari kay Ezekias? Dahil nga sa kanyang katapatan, kung ano yung nakalulugod sa Diyos, yun ang kanyang ginawa. Tinakdaan na ng Diyos ang buhay niya. Ginamit si Propeta Isaias para sabihin sa kanya, ihanda mo na ang iyong higaan sapagkat mamamatay ka na, hindi ka na mabubuhay. Ano ginawa ni Ezekias? Palibhasa'y tapat sa Diyos. Nakalagak sa Diyos ang kanyang buhay, ang kanyang pag-asa. Nanalangin ng buong alab, lumuha sa paningin ng Diyos. Ano ibinunga nun? Nakita ng Diyos yun. Kaya inutusan niya si Propeta Isaias para sabihin, di ka na mamamatay. Dadagdagan pa ng 15 taon ang buhay mo. Ganyan ang matuwid, tapat sa Diyos. Yung kagandahang loob ng Diyos, namamalagi sa Kanya. Sana, maging tapat din tayo. Sinanay kayo ng inyong mga magulang sa pagtatapat sa Diyos at sa Kanyang mga utos. Kalakhan niyo yun. Huwag niyong pababayaan yun.
Masama man ang paligid, huwag kayong maiimpluwensyahan. Focus lang kayo sa inyong ginagawang paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Yan tayo sa kasunod na bilang. Bakit natin natitiyak na pagka tinupad natin ng buong tiyaga at pagsisikap ang lahat ng gawaing masumpungan ng ating kamay, lalo na ang nauukol sa paglilingkod sa Diyos, ay magtatagumpay at pagpapalain din tayo? Ito sagot. Basahin natin, sapagkat ang Diyos ay hindi likho upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong ipinakita sa kanyang pangalan, sa inyong paglilingkod sa mga banal. At hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo na huwag kayong mga tamad, kundi mga tagatulad kayo sa mga sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. Mga kapatid, para sa ating ding ikabubuti, kung buong kasipagan at pagsisikap nating gagawin ang bawat gawaing masumpungan ng ating kamay, lalo na ang paglilingkod natin sa Diyos. Tiyak ang magiging tagumpay natin kung gagawin natin ang lahat ng gawain ng buong pagsisikap. Lalo na nga ang mga pagsamba, ang paglilingkod natin sa Diyos, yung mga bagay na espiritual. Bakit natin natitiyak yun? Ang sabi, ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang inyong pag-ibig na ipinakita ninyo sa kanyang pangalan. Anong pangako? Sa mga nagtapat, magsisipagmana tayo ng mga pangako ng ating Panginoong Diyos. Kaya, mga mahal na kapatid, ipangako natin sa Diyos habang nabubuhay tayo, magtatapat tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Upang kung magkagayon, nakatitiyak tayo sa pagtatamo ng kaligtasan at ng walang hanggang buhay sa pagbabalik ng Panginoong Kristo sa araw ng paghukom. Bago tayo manalangin, ay basahin natin muli ang paksa ng ating leksyon, ang kahalagahan ng pagiging masipag at ang kasamaan ng pagiging tamad. Tumayo kayo, mga kapatid, tayo ay mananalangin. Aming Ama, maraming salamat po sa patuloy mong paggabay sa amin. Lagi mong tinatanglawan ang aming puso't isipan upang ang magawa lang namin ay ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Ama, nahihiya kami sapagkat may mga pagkakataong nalilibang kami sa buhay na ito. Nagkukulang, nakapagpapabaya sa aming sagutin. Salamat na lamang po, Ama. Puno ka ng pag-ibig at awa. Lagi kang nagbibigay ng pagkakataon. Lagi ka pong nagpapaalala sa amin. Panginoon, huwag kang umahayag na meron pang maging dahilan para mawalay kami sa iyo, kundi ang makita mo sa amin habang lumilipas ang panahon, habang lumalapit ang wakas ng buhay namin o ang wakas ng mundo, lalo kaming magtapat sa iyo, magawa namin ang mga bagay na nakalulugod sa iyo. Panginoong Jesucristo, pagbalik mo, alalahanin mo ang lahat ng mga tapat sa iyo, ang walang sawang nagsasakit, nagpapagal, para ibuhay ang mga kalooban ng Ama at pagtapatan ng aming pananampalataya. Ipagsama mo kami sa langit, magtamo kami ng walang hanggang buhay. Ama, umaasa kaming dininig mo kami, pinagpala mo kaming lahat, ipinatawad na lubos ang mga kasalanan at pagkukulang namin sa ngalan ng Panginoong Hesukristo na aming tagapagligtas. Amen.